Lahat ay may karanasan na mula sa mga toxic na individual. Minsan parang dadating sila sa buhay natin na parang isang malakas na ulan. Ang mga toxic na tao ay nahuhumaling sa mga reasonable na tao. Lahat tayo ay malamang na nakatagpunan ng hindi bababa sa isang tao na gusto nating mawala na lang sa mundo kaysa mag-effort na masatisfy sila. Pero kahit anong mangyari, hindi natin magagawa yon. Pero alam mo ba na ang mga tahimik na tao ay malabong mabiktima ng katoksikan ng iba? Tahimik ka man o ikaw yung toxic, ito ang mga dahilan kung bakit dapat umiwas ang mga toxic na tao sa mga tahimik na tao. Number 1. Tinitimbang nila ang mga bagay. Ang panghihinayang ay isa sa mga bagay na hindi kayang kontrolin ng mga tao. Kapag ang oras ay tinakda na, hindi na mababago ng isang individual ang mga bagay at kung ano ang mangyayari sa kanila. Ang mga taong toxic ay dapat umiwas sa mga taong tahimik dahil tumitimbang sila ng mga bagay-bagay at hindi pa bigla-bigla pagdating sa paggawa ng mga desisyon. Ang mga decisive na tao na mabilis kumilos at nag-iisip ay lubos na pinahahalagahan sa ating lipunan na walang kinalaman sa pagiging reserve. Kabaliktaran lang nila na nangangailangan ng oras upang isaalang-alang ang bawat pagpipilian at mga desisyon na kanilang binibitawan. Kahit na maaaring lumitaw na ang mga tahimik na tao ay mabagal at hindi sigurado sa kanilang sarili, ang katangiang ito ay maraming mga pakinabang. Ang mga taong tahimik ay mas malamang na kumilos ng maingat o gumawa ng matalinong mga choices. Umaasa sila sa paghahanda at iniisip ang mga implikasyon bago kumilos. Dahil ang isang tahimik na tao ay sinasaalang-alang ang kanilang mga iniisip bago magsalita, ang kanilang mga pahayag ay nag-aambag ng isang bagay na kapaki-pakinabang sa pag-uusap sa halip na punan ng walang kabuluhang mga salita. Number 2. Mapili ang mga tahimik na tao. May mga kaibigan ka pa ba? Yan ang madalas na tinatanong ng mga tao sa mga tahimik. Ito ay isang tanong na madalas tinatanong ng mga toxic na individual. Madalas na ipinapalagay ng mga tao na ang pagiging tahimik ay nagpapahiwatig ng isang solong pamumuhay at kinasusuklaman ang lahat at iniiwasan ang lahat ng anyo ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Hindi yun ang kaso para sa karamihan ng mga tahimik na tao, habang ang pagkakaroon ng isang tahimik na pag-uugali ay hindi nangangahulugan na siya ay isang loner. Ito ay tiyak na ginagawang mas mapili ang isa sa mga pagkakaibigan. Pinahihiwatig nito na maingat nilang pinipili kung sino ang papayagan nila sa kanilang buhay upang hindi sila magsisi. Ang isang tahimik na tao ay maaaring makita ng isang taong hindi sila kilala bilang isang lonely loner na walang gustong makipagkaibigan. Ang totoo ay ang mga tahimik ay gustong magkaroon ng mga kaibigan, ngunit kakaunti at malayo. Mas mahalaga sa kanila ang quality kaysa sa quantity. Naghahanap sila ng mga maaasahan na may katulad ng pag-iisip ng mga individual na maaari nilang pagkatiwalaan. Maaari itong maging isang mahusay na value upang unahin ang matatag at malalim na pagkakaibigan. Number 3. Ang mga tahimik ay pasensyoso. Ang mga tahimik na tao ay karaniwang umiiwas sa mga salungatan dahil sa tingin nila ay nakakapagod ito. Mas simple na huminto sa pagtugon at iwanan ang mga agresibong senaryo. Ito ang dahilan kung bakit ang isang typical at psikolohikal na imahe ng isang tahimik na tao ay ang isang kalmado at mabait na tao, na paminsan-minsan ay nagbibigay sa iba ng mas maraming pagkakataon kaysa sa kanilang sarili. Bukod pa rito, nahihirapan silang ipagtanggol ang kanilang sarili at ipahayag ang kanilang mga iniisip, na maaaring samantalahin ng iba ang bagay na ito. Dahil dito, madaling mapagkamalang kahinaan ang pagiging pasensyoso at abusuin ito para isulong ang interes ng isang toxic na tao. Kaya naman napakahirap para sa mga egocentric na individual ngayon na kilalanin ang halaga at lakas ng pasensya at empatiya na taglay ng mga tahimik na tao. Number 4. Naghahanap sila ng quality na komunikasyon. Ang mga toxic na individual ay madalas sa pinag-uusapan ang mga nonsense na bagay. Kung ano-ano ang mga sinasabi nila dahil sa tingin nila ay mahalaga ang presensya nila. Bakit may mga individual na napakatahimik? Bakit umiiwas sila sa mga small talks at nahihirapang makipag-usap? Ang isa sa mga pinakamaling nakikitang katangian ng mga tahimik na tao ay sila ay umiiwas sa pakikipagkonekta sa kahit sino. Maraming tao ang naniniwala na ang mga tahimik ay mga snabero na may superiority complex.
Ang isang tahimik na individual ay maaaring sadyang iwasan ang mga palakaibigang kapitbahay o katrabaho na nakakapagtaka. Gayunpaman, hindi ito nagpapahiwatig na sila ay mayabang o insensitive. Mas gusto lang talaga nila ang mga mas malalim na pag-uusap. Number 4, hindi sila makokontrol. Ang mga taong toxic ay may mga paraan para iparamdam sa iyo na parang may utang ka sa kanila. Meron din silang paraan ng pagkuha mula sa mga individual na ito o saktan sila habang tila kumikilos para sa kanilang pinakamahusay na interes. Gayunpaman, ang discarding ito ay hindi maaaring gamitin upang kontrolin ang mga tahimik na individual. Alam ng mga tahimik ang gusto nila sa buhay kaya nakatutok sila sa mga bagay na ito. Sinisikap nilang maisakatuparan ang lahat ng ito sa kanilang buhay upang balang araw ay hindi nila pagsisihan ang kanilang mga desisyon. Sa gitna ng mga challenges, sila ay umuunlad at nagsusurvive. Number 6, nananatiling totoo sa sarili nila. Patuloy tayong napapailalim sa iba pang mga individual at mga expectations ng lipunan. Ito ay isang proseso kung saan lahat tayo ay nakikibahagi. Minsan ay maaaring maging mahirap na makilala ang mga aksyon na gagawin mo na nauudyok ng iyong mga pagnanasa o natutuganan lamang ang mga expectations ng iba. Ang mga toxic na individual ay nasa paligid lang, ngunit kung ang isang tao ay maaaring mapanatili ang self-composure sa gitna ng mga bagay na ito, ay hindi ito magiging problema. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakaraming tao ang patuloy na nasa hindi malusog na relasyon at nilulustay ang kanilang buhay sa pagtatrabaho ng mga trabahong hindi naman nila gusto ay dahil hindi sila nananatiling tapat sa kung sino talaga sila. Ang tahimik na tao ay higit na naaayon sa kanilang pagkakakilanlan at mga layunin sa buhay. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na salungatin ang mga pamantayan sa lipunan at mga ideya na ipinapataw ng ibang tao. Ang kanilang pangunahing prioridad ay ang manatiling totoo. Number 7, sila ay unbothered. Isang pambihirang lakas na kakaunting tao lang ang nakakagawa ay ang kakayahang hindi umasa sa mga opinyon ng ibang tao. Ang isang tahimik na individual ay mas malamang na hindi maapektuhan ng mga pananaw ng ibang tao. Ito ay isa pang malakas na karakter sa isang kultura ng mga attention seekers na humihiling ng patuloy na pag-aproba mula sa iba. Ito ang dahilan kung bakit dapat silang iwasan ng mga toxic na tao. Pagiging popular, pagsunod sa mga uso, at pamumuhay ayon sa mga pamantayang panlipunan ay hindi gaanong kritikal sa mga tahimik na tao. Wala silang pakialam kung ang kanilang mga paniniwala at mithiin ay iba sa ibang mga tao. Number 8, meron silang rich inner life. Ano dapat ang maging pinakamahalagang bagay sa iyong buhay ngayon? Ang isang tahimik na tao ay may malalim na inner life. Hindi sila nakakaranas ng balungkot na pagkabalisa. Kaya nilang gawin ang mga gusto nilang gawin nang walang tulong. Karamihan sa mga tao ay hindi pinahahalagahan ang pag-iisa kaya hindi nila gustong mapag-isa. Kailangan nilang punuin ang kanilang mga ulo ng napakaraming walang kwentang impormasyon upang mapanatili ang kanilang sarili na abala. Kaya mahirap para sa mga toxic na individual na linlangin ang mga tahimik na tao. Kapaki-pakinabang na tumitingin sa loob, gumagawa ng ilang pagmumuni-muni sa sarili at pagnilayan ang mga kaganapan sa buhay ng isang tao at ang mundo sa paligid nito. Ang isang tahimik na pag-iral at magpapahalaga sa kumpanyang meron ka ay maaaring madaling ma-misinterpret ng iba. Ang pagnanais ng isang tahimik na tao para sa pag-iisa ay maaaring mukhang kakaiba at nakakalito. At number 9, tahimik na tao ang may pinakamalakas na isip. Ang mga tahimik ay may malalim na iniisip. Ang isang tahimik na tao ay maaaring hindi gaano nagsasalita, ngunit sila ay napakamaalalahanin. May posibilidad silang mag-isip ng mas malalim dahil kailangan nilang suriin ang lahat at maging ang kanilang sarili. Karamihan sa mga tahimik na tao ay nagmumuni-muni sa kanilang sariling pag-iral at nagsusumikap na mamuhay ng kasiyasiyang buhay. Halimbawa, kung ang mga tao ay nasisiyahan sa kanilang ginagawa at nahahanap ang kahalagahan sa kanilang trabaho, maaari silang maging kontento at masaya. Ang mga tahimik na tao ay maaaring magtanong kung saan sila nababagay sa mundo at makaramdam na hindi sila belong. Sa mababaw na kultura ngayon, kung kailan ang karamihan sa mga tao ay abala sa pagkuha ng pera, kasiyahan at atensyon, ang isang tahimik na malalim na nag-iisip ay maaaring madalas makaramdam ng pagiging iba.
Ang katangian ng pagkatao ng mga tahimik ay likas at hindi maaaring baguhin. Ito ay isang mas kapaki-pakinabang na diskarte kaysa sa pagsisikap na baguhin ang sarili para sa ibang tao. Ang iba ay maaaring paminsan-minsan ay mali ang interpretasyon sa mga tahimik na pamamaraan, ngunit ang pagiging mapayapa sa sarili ay sa huli ang pinakamahalaga. Ikaw ba ay isang introvert o isang loner? Sa alinmang paraan, dapat silang iwasan ng mga toxic na individual dahil mas kilala nila ang kanilang sarili kaysa sino man. Nga pala, naniniwala ka ba na malaki ang tsansa na mabaliw ang isang tao kung matalino ito? Panoorin mo dito.